Hindi ako nagpunta dito para manggulo. Gusto ko lang naman na malaman mo kung ano pinagagawa nitong asawa mo. Nahuli ko to. Tumatawag kay JR. Gusto niyang makausap to para ibalik niya si Elisa. Totoo ba yung sinasabi nun? Nagsasama sila ni Dolores. Tulungan niyo po kami! Sigal mo! Tulungan niyo po kami! Elisa, bakit ka umiiyak? Mang Victor, tulungan niyo po kami. Si Ate Edna kailangan po dali sa ospital. Halika! Sakay niyo, dali! Halika na! Alihan niyo! Dali! Sakay na! Sige, sir. Tara mo yung pinto. Thank you, Mom. Hi, Tita. You wanted to see me daw? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Bruce. I just found out today na nagsisinungaling sa akin si Victor. I need your help para maintindihan ko kung bakit hindi siya nagsasabi sa akin ng totoo. Alam mo ba kung nasan siya? Do you know where he is? I don't know where he is right now, Tita. Wala namang siya sinabi sa akin. Imposibleng hindi mo alam, Bruce. Pinagtatakpan mo siya. Tita, I'm being honest with you. I have no idea where he is right now. Baka naman di lang ganun ka-importante kaya hindi na sinabi sa akin or ayaw na rin ipailam sa akin. Hindi ako naniniwalang hindi importante. The fact is, nagsisinungaling siya sa akin. Ibig sabihin, importante yon. At alam niyang hindi ako papayag. But Tita, why don't you just talk to him? Kesa pareho tayong nanguhula, hindi ba? I trust you, Bruce. Kapag nalaman ko na kinukonsyaba ka ni Victor sa mga kalokohan niya, pareho kayong mananagot sa akin. Sure? May gusto pa ba kayong sabihin sa akin, Tita? That's all, Bruce. Now, may I be excused? You may go. Thank you. Ate, gusto ko pumasok sa loob. Gusto ko makita si Inang. Sandali mo lang din lalabas sarili ko. Di? Huwag ka na umiyak. Alam mo, bawal kasi pumasok ang bata doon. Saka hindi naman pababayaan ng mga doktor ng inang mo eh. Ha? Hindi siya mapapanag doon. Salamat po, Mang Victor, ha. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po madadala dito ang inang ko. Huwag mo na isipin yun. Ang importante, gumaling ang inang mo at ipagdasal natin siya, ha? Mang Victor, talaga po palang pinadala kayo ng Diyos sa amin. Kasi alam po niya na kailangan po namin kayo. Ang bait po talaga ninyo, Mang Victor. Salamat po. Totoo po pala yung sabi sa amin ni Elisa. Mabait po kayo, Mang Victor. At pogi pa. Mang Victor, sila po yung sinasabi ko sa inyo ng mga pinsan ko. Siya po si Ate Josie. Siya po si Kuya Tomtom. At ito naman po si Ding. Alam po nila tungkol sa wallet nyo. Kasi po, magkakasama po kami, napulot ko po yung wallet nyo. Talaga? Maraming salamat sa inyo, ha? Nabalik na sa akin yung wallet ko. Pasensya na po kayo, Mang Victor. Ako po may kasalanan kaya nawala po yung pera ninyo din. Sorry po ulit, ha. Huwag mo na isipin yun. Ang importante, nabalik na sa akin yung wallet ko. Hmm? Huwag ka naiiyak, ha? Sino po ang kasama ni Ethel Reyes? Inang ko po siya. Dok, kasama ko. Pumasok po muna kayo. May impormasyon lang na kailangan naming malaman. Sabi mo yan, Josie, yan. Halika din, samahan kita, ha? Yan.
Hindi ako naniniwala na walang alam si Bruce ng mga pinaggagawa ni Victor. Pinagtatakpan lang niya ang anak ko. So, ma'am, anong binabalak niyong gawin? Alamin mo kung anong mga milagrong ginagawa ni Victor. Kinakabahan ako, Odette. Hindi ko gusto itong nararamdaman ko. Okay, ma'am. Ako nang bahala. Let me know as soon as possible. Para maaga pa, maremedyohan ko ng sitwasyon. Ayokong ako na naman ang huling makakaalam ng lahat. Baka maulit na naman yung nangyari noon. May basura na palang binabahay ang anak ko, hindi ko pa alam. Sige po. Babalitaan po kita. Buti hindi ka sinapak ni Cardo. Bakit ako? Dapat sapakin niya si Flora. Tinraidor siya ng asawa niya. Nagagalit siya sa akin, asawa niya pala gumagawa ng kalokohan. Sa tingin mo ba maniniwala si Cardo? Baka mamaya lambot singin lang niya si Flora, maniwala na yun. Alam mo, hindi malayong mangyari yun, pinsan. Kilala ko likaw ng bitukan ng Florang yan. Hindi kami nagkakaiba, halang din ang kaluluwa niya. Hindi paano pala? Hindi ka pala nakakasiguro na mananahimik yung Flora na yan. Talagang hindi. Alam ko naman na gusto niya pagkaperahan si Elisa eh. Kaya dapat bantayan ko siya habang hindi pa ako nakakakilos. Loko ka pala eh. Bilisan mo na. Maunahan ka pa niyang Flora na yan. Paano pa yung milyong-milyong kikitain natin, Insan? Alam mo, pinsan, naghihintay lang ako ng tamang oras. Alam kong hindi pa ngayon ang panahon para balikan ko si Doña Cloda. Darating din ang araw, magkakaharap din kaming dalawa. Tagal pa kaya sila? Bakit? Bakit, Elise, hindi ka makapakali? Pwede na kaya tayo umuwi? Bakit nagmamadali ka? Inaalala ko kasi si Ina eh. Mahipit na bilin niya sa akin na huwag na ka makipagkita kay Mang Victor. Di mo naman sinasadya na magkita kayo, di ba? Tsaka, pag iniwanan mo si Aling Ethel, baka matigok yun. Kaya huwag mo nang lubayin si Mang Victor. Pero, nangahaw ko kay Ina eh. Ayaw ko naman na sabihin niya na sinuway ko siya. Huwag kang mag-alala, Elisa. Sigurado namang maiintindihan tayo ni Chong Dolores kapag nagsabi ka sa kanya. Hindi. Tago na lang natin, ilihim natin. Sikreto na lang natin. Tinuruan mo pa kami magsinungaling. Mas maganda pag nagsabi tayo ng totoo. Tsaka malay ba natin na makakasalubong natin si Mang Victor sa daan? Bakit kaya nagawi sa atin si Mang Victor? Sino kaya ang pinuntahan niya? Pneumonia sakit niya. Lumalabas sa X-ray result niya ito. May sugat na kasi sa lalamunan sa kakaubo kaya lumabas ang dugo sa duran niya. Hirap na siya huminga kaya nawala ng malay. Pero para makasiguro na rin tayo, i-mantaw test na rin natin siya para ma-rule out ang tuberculosis. Maraming salamat sa informasyon niya, Dokan. Gawin niyo lahat ng magagawa niyo sa pasyente. Akong bahala sa mga babayaran. Tawag niyo lang ako dun sa binigay ko number sa inyo if ever na may update kayo. No worries. I'll keep you posted. Maraming salamat. Dane, huwag ka na mag-alala sa inang mo, ha. Sabi ng doktor, kailangan magpahinga lang siya. Huwag mo na rin isipin yung babayaran mo dito. Ako nang bahala. Salamat po talaga, Mang Victor. Promise po, babayaran ko po kayo. Kahit magpaalila po ako sa inyo habang buhay, gagawin ko po. Wala naman kailangan gawin yun, eh. Ginagawa ko yun dahil mababait kayong bata. What? Kinausap ka ni Tita Claudia? Tungkol saan? Oh, it's about Victor.
nalaman niya na nagsisinungaling siya sa kanya. Don't tell me, kakonsyaba ka ni Victor. Babe, ayoko namang isipin mo na magkakonsyaba kami. I mean, Victor is clearly doing it on his own. Doing what? He hired this private investigator para hanapin si Dolores. At nalaman niya na doon pa rin siya nakatira. Kaya pinuntahan niya. So you mean nandun siya ngayon? Yes, babe. Andun siya ngayon. Ayoko naman ilaglag si Victor. We both know na ayaw ni Tita Claudia sa kanya ever since. Right? Babe. Si Dolores? Siya ang pinuntahan ni Victor? Are you sure about this, Odette? Yes, ma'am. I'm 100% sure. Narinig kong sinabi ni Bruce kay Sisi. Tik na babaeng yan. Tama ang kutob ko. Ano pa kasing meron ng squatter na yan at hindi siya makalimutan ng anak ko? Kasi nga, ma'am, si Sir Victor hindi pa siya nagkakaroon ng serious relationship after Dolores. Kaya siguro hindi pa siya nakakapag-move on. Well, sabi nga nila, kung babae ang problema, babae rin ang solusyon. Iwan mo muna ako, Odette. Hello, Ma. Victor, are you done with your meeting? I need to talk to you. What about, Ma? Let's just talk later, okay? Mahirap mag-usap sa phone. Okay, Ma. See you then. I'll see you. Mga bata, lika. Aalis muna ako, ha. Pero babalikan ko rin kayo agad dito. Teka lang. Bakit naninibago ako sa'yo? Bakit parang ang tahimik-tahimik mo nung unang kita natin? Ang dal-dal-dal-dal mo. Ngayon naman, tahimik. Huwag mo na isipin si Aling Ethel. Diba, sabi ng doktor, gagaling naman siya, diba? Mga bata, ano bang gusto niyo pa sa lubong pagbalik ko? Huwag na po. Sobra-sobra na rin po ang tulong niyo sa amin. Bakit ka ba nakasimangot? Tignan mo nga yung mukha mo, oh. Mukha ka pa matanda sa akin. Tawa naman dyan, oh. Ngiti naman, oh. Ngingiti na yan. Oh, malapit nang gumiti. Malapit nang tumawa. Oh, yan, di ba? Mas bagay sa'yo pag nakatawa ka. Apir. Mang Victor, ang sarap po pala kayo maging tatay, no? Ang swerte po ng anak niyo kasi po, mabait po kayo tsaka malambing. Wala pa akong anak, eh. Pero pag nag-anak ako, gusto ko katulad mo. Kasi ang bait-bait mo rin kasing bata. Hello, Kuya. Oh, bakit ka napatawag? Tatanong ko sana kung nandiyan si Elisa. Kakausapin ko sana. Wala pa eh. Malamang magkakasama yung magpipinsan. May pagbibiling ka ba? Kuya, pasensya ka lang. Gusto ko lang kasi masiguro na hindi magkikita si JR at saka si Elisa. Hindi naman pasawa yung anak mo. Masunurin naman si Elisa eh, kaya huwag ka na mag-alala. Hayain mo at hahanapin ko para makausap mo. Sige, salamat, Kuya. Alam mo, hindi ko alam kung nagsasabu ka. Ang praning mo, Ning. Imelda, siguro naman naiintindihan mo ko. Alam mo, kung magkita pa ulit yung anak mo at si JR, hindi mo na kontrolado yun.
Kapalaran na yung may gusto nun. Wala kang magagawa. Ano pong nangyari dyan? Snatcher yan, nagulpi. Kaya gamutin niyo na muna. Si Norman. Norman. Ano ginagawa niyo dito? Nandito po kasi yung inang ko eh. Kamusta na siya? Hindi ko pa po siya nakakausap eh. Na-injection na po siya ng pampatulog. Ding, kung kailangan mong tulong, daan ka lang sa headquarters, ha? Isa lang naman po ang hinihingi kong tulong sa inyo eh. Yung makita niyo po ang itang ko. Sana po makita niyo na siya. Kailangan na po siya namin inang eh. Hayaan mo, Ding. Hinahanap ko siya. Pangako ko sa'yo, hindi ako titigil hanggang mahanap ko siya. Si Chito? Nagsasama sila ni Dolores. Victor, Ma, hi. Hi, Ma. kamusta ang lakad mo? Okay naman, Ma. Na-present ko na nga pala yung mga materials na gagamitin natin para dun sa pinakomisyon ng Tagaytay Hotels. Tinawagan ko si Therese. Yes. Wala daw kayong meeting today. Victor, don't you for a second think na hindi ko alam kung ano mga pinaggagawa mo. Alam ko kung saan ka nagpunta at kung sinong pinuntahan mo. Are you out of your mind? Or nagka-amnesia ka na talaga, ha? Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng babaeng basura yun sa'yo? It's over, Ma. It's over. Pinuntahan ko lang naman siya sa bahay niya para siguraduhin na nagsisinungaling siya. Tama lang na iniwan ko si Dolores dahil isa siyang manloloko. Hindi mo na kasi siya dapat binalikan. Bahagi na siya ng nakaraan mo at hanggang doon na lang siya. Ma, I'm sorry. Kung nagsinungaling ako sa'yo. I'm sorry. Ikaw lang naman kasi iniisip ko, anak. As your mother, wala akong hinangad, kundi kung ano makakabuti para sa'yo. Here's the layout of the resort we're putting up in La Union. Dinala ko na yan para you can see and you can suggest kung ano magandang furnitures. Hindi mo sasagutin yung tumatawag sa'yo. Ina, haba pa usapan namin ng ex ko. Look at it. Bakit ayaw mo siya makausap? Para saan? It's over. Pagkatapos siya akong lokohin at ipagpalit sa iba. Why, don't tell me, ikaw may gana ka pang makita ang ex mo after she cheated on you. Paano kung sabihin ko sa'yo oo? Are you kidding me? So what happened? Ito, parang tanga. Pero tama ka eh. Pabayaan na natin sila mga manloloko na katulad nila. Alam mo, bagay talaga tayo magkausap. We are both bitter. Pero huwag natin sasabihin sa iba. But, Excuse me. okay.
Hello, Doc? Yes. Okay. I'll be there. Thank you, Doc. Bye. Doctor yung kausap mo? What happened? May tinutulungan kasi ako mga bata eh. Yung isa sa mga bata na tinutulungan ko, yung nanay niya na ospital. Eh, naawa naman ako. Wala naman tutulong sa kanilang iba eh. Alam mo, napakabait mong tao. At hindi ko maintindihan kung bakit nakaya kang lokohin ng ex mo. Nang, kumusta na po kayo? Lumayo ka nga sa akin. Pag nahawa ka, dalawa pa tayo may sakit. Nang, magpagaling po kayo. Dito lang po ako lagi sa tabi niyo. Di ko po kayo iiwan. Sa totoo lang, gusto ko nang lumabas. Sa tingin mo, anong ipambabayad natin dito sa ospital, ha? May tumutulong naman po sa akin eh. Mga kaibigan ko at si Mang Victor. Tapos ano, kapag sinigil tayo, anong pambabayad natin? Alam mo, di problema lang tong ginawa mo eh. Ba't hindi mo na lang ako pinabayaan? Kung mamamatay ako, may hagis mo na lang ako sa ilong, tapos! Nang, huwag niyo ko pong isipin yun. Lumaban po kayo. Huwag niyo po akong iiwan. Hindi ko po kaya mag-isa. Kung mawawala po kayo, kasama na lang rin ako sa inyo. Lintik kasi ang ama mo. Hindi naman tayo maghihirap na ganito. Hindi niya tayo iniwan. Manaki mo iniwan niya sa akin lahat ng responsibilidad. May tumutulong naman po sa akin maghanap kay Itang. Si Mang Roman. Asa ka pa? Sumuko na ako sa Itang mo. Hindi niya na tayo makikita kahit kailan. Pare, kamusta na yung taong pinapahanap ko sa'yo? Nahanap mo na ba? Si Oscar Reyes? Oo, anong balita? Pare, wala pa eh. Bakit ba atat ka na makita yon? May utang sa'yo. Wala, may gusto lang akong tulungan bata. Tatay niya kasi yun. Hayaan mo. Kapag may nakuha akong impormasyon, itatawag ko agad sa'yo. Sige. Salamat. Nakausap ka na kanina si Inang. Nagising na siya. Naku, pasalamat talaga tayo kay Mang Victor, no? Naligtas niya yung buhay ni Aling Ethel. Nagpapasalamat nga ako sa inyong lahat eh. Talo ka na, Elisa. Kung hindi mo kakilala si Mang Victor, tsak, hindi niya ako matutulungan. Wala ka naman. Kita mo na, Elisa. Ikaw pa ang dahilan kung bakit may pangalawang buhay si Aling Ethel. Kapag nalaman to ni Chang Dolor, naku, hindi yun magagalit sa'yo, matutuwa pa yun sa'yo kasi nakakagawa ka ng mabuti. Di ba? Hindi naman talaga magagalit si Chang Dolor dito. Kasi bait talaga si Chang Dolor. Dolor? Hindi papayag yung kuya mo na makrus pa ulit yung landas nila. Kasi alam naman niya yung pinagdaanan mo kay JR. Takot lang niya na maulit yun sa pamangkin niya. Gusto ko lang malaman, ako ba yung ama na tinutukoy ni Lisa? Anak ko ba si Lisa? May nagpadala ng cheque dito sa ospital at binayaran lahat ng mga gastusin sa gamot ni Ethel. Ano po nagpadala nun? Si Victor Gison. Sigurado mo ba kayong ito yung opisina ni Mang Victor? Pwede magkamali. Ito nga ako. Oo, kilala ko yung mga yan. Papasukin mo, pakisabi pabalik na ako dyan, ha? Huwag kayong malikot, ha? Pag may nabasa kayo, lagot kayo kay Mrs. Guizon. Oh my God! My face! Kilala ko kayo, ah. Sinong napapasok sa inyo dito?